18 million pesos lang daw ang net worth ni Cheese Escudero, ayon sa kanyang salin. Kung totoo yan, paano niya na-afford yung mamahaling singsing na binigay niya kay Hart na sinasabing milyon daw ang halaga? Paano niya na-afford yung mga kotse, mga bakasyon abroad, mga high fashion events? Mukhang hindi tugma ang declared income niya sa kanyang lifestyle. Ano ang effect niyan under the law? Ang sabi ng batas, RA 1379, whenever any public officer or employee has acquired during his incumbency an amount of property which is manifestly out of proportion to his salary and his other lawful income, said property shall be presumed prima facie to have been unlawfully acquired. Ibig sabihin, kung ang isang opisyal ay biglang nagkaroon ng mga ari-arian o yaman na sobrang laki compared sa kinikita niya, automatic na considered yan as ill-gotten wealth. At dito pumapasok ang ombudsman. May kapangyarihan siyang mag-investigate, mag-lifestyle check, at kung may makitang evidence, obligasyon ng ombudsman na mag-file ng kaso. Pwedeng forfeiture of property, graft and corruption, or kung sobrang laki ng halaga, plunder. Now, itong si Cheese, ang lifestyle niya pang Hollywood red carpet. Pero ang nakalagay sa salin niya pang budget meal lang. May dapat siyang ipaliwanag sa bayan. Remember, ang salin ay hindi lang piraso ng papel. Ito ay instrument of transparency and accountability. Kasi kung ang lifestyle mo ay nagsasabi ng ibang kwento kaysa declaration mo, hindi lang yan kasinungalingan. Krimen yan. At dapat kang managot. O sige, pakinggan mo na lang ang band kong Hey Moonshine sa Spotify at iba pang streaming apps. Di mo kailangan ng millions of dollars para ma-entertain ka ng rock and roll.